Umalis na tayo. Chinchin, mag-abroad na lang tayo. Hindi na rin tayo babalik. Ingat ka, kuya. Excuse me po, kayo po ba'y nagpatawag ng driver? Three years ka na nagmamaneho. 3 years ko ng part-time to. Huwag kayong magalala. Maayos ako mag-drive. Lagi akong 5-star. Nag-resign ka na ba ron sa bar? Hindi, kaka-off ko lang. Graduate ka na. Graduating. Ang dami mong mga part-time job. Para mabayaran agad ang student loan ko. Dito ko na pinark yung kotse mo. Yung QR code mo. Hindi na kailangan. Pwede ka na sa app magbayad. Alam ko. Basta akin na yung personal QR mo. Gabing-gabi na. Mag-taxi ka pa uwi. Susi. Ulo mo. Sige, ingat. Yung board game ko. Ba't mo ginalaw? Bakit? Bawal ba? Bawal. Hindi ba dapat nagpapaalam ka muna? Sorry. Magpapaalam na ako sa'yo sa susunod. Hoy, mahilig ka ba mag-checkers? Alam mo, mas maganda kung maglalaro tayo. Maayos ako maglaro. Kung gusto mo, Chinese chess. Uy, Captain Song. Madalis ka rin bang mag-bed inspection? Kung gusto mo bukas, sasamahan kita. Para matuto rin ako sa mga ginagawa mo. Sige, good night.
Instructor! Oh, Hello, sir. Instructor, kumusta? Hindi ba't break time nyo ngayon? Opo, break time namin ngayon kaya nag-workout kami para ma-relax. Magandang pantanggal ng stress to, sir. Tara, sabay na kayo. Sabay na kayo, sir. Tara. Nabigla siguro. O sige na, tuloy tayo. Sige. Tara. Uy, Pipi! Music naman dyan! Music ba? Oo! Ano ulit yon? Ang sabi ko, masyado mo yata silang pinipressure. Sa umaga training, sa gabi exercise. Hindi nakakapagpahinga ang katawan nila. Sa lahat ng bagay dapat moderate. Baka mas magandang bawasan yung dami ng training nila. Kung wala kang magawa, maraming mga file doon. Basahin mo lahat. Hindi dapat magpatuloy ang ganito. Wala silang mahihita kung pagod ang katawan nila. Kahit ang scientific training, kailangan din ng pahinga. Kapag sa totoong sitwasyon, mas mahirap at mas mapanganib yun kaysa sa training. Kung hindi sila magtitiis ngayon, baka yun pang ikamatay nila. Maging malupit sa sarili. Yun ang tradisyon na laging sinusunod sa Shilitay. Ay, alam ko sinusunod nga yun sa Shilitay. Akala mo ba hindi ako nag-research bago ako pumunta rito? Tingnan mo yung physical test ng mga bagong recruit. Second place lang sa buong syudad. Tapos pang third lang din sa training assessment. Oh. Doon pa lang halata na may problema eh. Hindi nakadepende sa resulta ng assessment ang training sa Shilitay. Kung magsasayang tayo ng oras sa nakasanayan lang, edi parang pang school lang ang tinuturo rito. Lakas ng loob, katapangan, at kakayanang magtiis sa pagsubok. Yun ang training na kailangan nilang lahat. Yun ang dapat nilang matutunan. Linhaw, nasan daw? Sa kotse sa gilid ng kalye. Ah. Basta i-check nyo na lang. Oh, sige. Oh, Magandang ganda araw. May delivery daw para sa amin. Ano yun? Patingin nga kami. Hindi nyo alam kung ano? Hindi. Ito, tignan nyo. Sobrang dami. Mahirap dalhin tong lahat. Uy, Dapang, tawagin mo si Pipige, tsaka yung iba. Sige. Oo. Uy, ayos ah. May init-init pa to ah. Ang bilis ng delivery Siyempre, nyo. pagkain yan eh. Kailangan talaga mabilis kami. Lapit dito! May pagkain pa tayo! Sige, kain lang, kain. Mainit-init pa to. Kanya-kanyang kuha, ha? Kanya-kanyang kuha. Hindi pwede nagpapahuli pagdating sa pagkain. Ang bango, no? Sige, kuha lang. Uy, Captain! Captain, instructor, tara kain tayo dito! Kayo na lang. Kayo naman, Captain. Dapat kumain din kayo. Sa inyo to eh. Binigay sa inyo to ng fan nyo. Ano? Binanggit niya yung pangalan mo. Salamat daw sa pagligtas sa kanya sa mall. May iba pa siyang pinadala eh. Ah, oo. May kasama pa nga mga ilang kahon ng lemonade, di ba? Malamig pa nga oh. Kain na. Anong ginagawa nyo? May rules ang fire station. Hindi nyo ba alam na pinagbabawal ang pagtanggap ng mga regalo? Next time. Next time susunod na sila. Hindi ba meron ding rule dito sa station? Bawal ang mag-aksaya ng pagkain. Nakakahiya ka pag aksayado ka. Salamat po sa inyo, Captain Song. Salamat po sa inyo, Captain Song! Hello? Hello, Song yan. Naunahan mo yata akong tawagan ngayon ah. Kamusta yung food? Nagustuhan mo bang lahat? Ano gusto niyong kainin bukas? Xiaoyao. Akala ko diniretso na kita nung gabing yon. Huwag ka na magpadala ng kung ano-ano. Choice ko kung magbibigay ako o hindi. At ikaw ang bahala kung tatanggapin mo. At kung ayaw mo naman, itapon mo na lang. Tingin mo ba tama yon? Ang basta magtapon ng pagkain? Teka, galit ka, Song yan. Alam mo, pinahanga mo talaga ako, kaya ang gusto ko sana maging tayong dalawa. Magkaibigan kayo ni Shuchin, di ba? Hmm. First love ko siya. Ha? Tara. Bakit napadaan ka? May problema?
Kunin mo nga. May binabasa akong libro tsaka may pasok din ako bukas kaya bawal akong uminom. Diyan ka sa libro mo. Ako naman dyan sa alak. Ano bang meron? Kung gusto mong uminom, bakit di ka kay Xiao Xiao? Bakit naman sa kanya? Ikaw ang pinunta ko. Oh, bakit ako? Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Si Song Yan ba ex mo? Sinabi niya sa'yo? Kakainis ka, hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi ko alam kung paano sabihin Anong sa'yo. paano? Kaya nga may bibig ka, di ba? Sorry na talaga. Basta, pag-ubos na tong alak, magmo-move on na tayo. Ang sabi mo kasi sa akin, gustong-gusto mo siya. Ayaw mo na sa kanya? Ayoko magka-something sa ex-boyfriend ng best friend ko, no? Hindi ako ganun kababa. Tinatawa mo. Hindi ba ako best friend sa'yo, ha? Kakakilala ko lang sa'yo, no? Ikaw? Pero alam mo, pakiramdam ko, gusto ka pa rin nun. Gusto mo pa rin siya, no? Bakit hindi na lang kayo magkabalikan? 10 years kaming hindi nakita. O tapos, ano naman ngayon? Pareho kayong single. Childhood sweethearts, binalikan nakaraan. Perfect, di ba? Hindi ka pa nagkakaroon ng ibang ex bukod sa kanya, tama? Hindi ako nagkaroon ng iba, siya lang. Iisa pa lang yung naging boyfriend mo? Maniwala sa'yo. Walang iba bago siya, wala na ring sumunod. Eh di ano bang hinihintay mo dyan? Sobrang ikli lang ng buhay kaya dapat magmahal ka. Huwag mo nang sayangin to. Ang hirap kasing ipaliwanag. Ayaw sa kanya ng parents mo. Pare-pareho ang mga magulang. Sasabihin nilang para sa'yo ang gusto nila. Pero palusot lang nila yon para hawak ka pa rin nila. Kung ako ikaw, hindi ako payag, no? Kapag mapilit ang mga magulang ko, mas nagpupumilit ako. Inisin mo lang ng ilang beses, sila rin nasusuko. Narinig ko kung anong klaseng mama mo. Anong gagawin mo? Hindi ako kasing tapang mo. Ang kaya ko lang unti-unting umangat para mabago ang isip nila. Kapag naging deputy chief physician na ako, tataas ang sweldo ko. At least kahit pagdating sa pera ko, kaya kong maging independent. Pero kailangan, ihanda mo yung isip mo. Hindi madaling mabago ang mga matatanda. Good luck sa atin. Good luck! Uy, ano masasabi niyo sa bago nating instructor? Sa tingin ko, si Captain Song, ayaw niya sa kanya. Kasi syempre, mas close siya kay Soo-jun. Ako din, ayoko sa kanya. Pero bakit naman? Basta, kutob ko lang. Walang kwenta ang kutob lang. Tama na yung daldalan niyo. Tulog na. Tulog na! Tulog na. Nasipa. Bilis! Tingin sa kanan na! Tingin sa harap na! Maluwag! Umanda! Vice Captain, nakahanay na ang Squad 3. 8 tao nandito. Naghihintay ng utos. Hanay na! Opo! "20 kilometers ang tatakbuhin nyo, kaya mag-iingat kayo, okay? Ang ibinigay na ruta lang ang pwede nyong daanan. Opo, sir! Instructor, bakit nandito kayo? Tatakbo ako kasama nila. Instructor, 20 kilometers ang tatahakin tapos aakyat ng bundok.
Sama-sama tayong lumanghap ng sariwang hangin. Tayo na! O sige, Junping! Lakad na! Harap sa kanan! Liko sa kaliwa! Takbo! 1, 1, 1, 2, 1! 1, 1, 1, 2, 1! 1, 1, 2, 1! Makakatagal kaya si Sir? 5 kilometers pa lang, suko na yan. Hindi siya makakatagal. Bilis! Umabot kayo lahat! Dali lang. Junping, bilis! Ang bilis ah! Aba, Sige mahusay rin lang! si Dabang. Tingnan mo, oh. Dabang! Ang galing mo! Hoy, Bibi! Bilis! Huling-huli ka Ay, na! bilisan mo! Dali! Ayan. Ay, talaga nga naman. Hindi na masama. Okay ang resulta. Pero kumpara sa amin, mas mabagal kayo. Ikaw, Junping, ano nangyari? Malala ka pa sa bago. Vice Captain, di ba ang trabaho ko bantayan sila? Sus, palusot ka pa. Dabang! Si Instructor. Napagod agad sa bundok. Tutulungan sana namin kaso ayaw niya eh. Ngayon lang siya tumakbo ng 20 kilometers na may dalang mabigat. Tapos hindi niyo inantay? Pero Ay, sigurado napagod yan sa pagtakbo, kaya hintayin na lang natin Sabi siya. na una pa lang, hindi niya kakayanin eh. Kung may mangyari sa kanya, Malaki na siya, kaya na niyang sarili niya. Hintay lang. O sige, ang huhusay niyo. Pasok na, magpahinga na kayo. sige na. salamat po. Sige. Pipi damihan mo kain mo. Ha? Sobrang payat mo. Squad leader, salamat. Dali, tayo na. Una na kami, Vice Captain. Uy, okay lang to? Oo, okay lang yan. Sana yun? Bakit wala pa siya? Sobrang baba naman pala ng stamina niya. At saka dumidilim na. Huwag niyo nang hintayin. Captain, Captain, tawagan niyo na siya. Opo. Nagre-ring. Pero di sinasagot. Sunduin mo. Dali mo yung kotse. Sige. Captain, Yang Chi, Sir? wag na pala. nandito na siya. Changi, Sir,
Ikaw na bahala sa kanya. Opo. Magandang pinakita niyo, sir. Instructor, inom ka muna ng tubig. Teka lang, sir, dahan-dahan. Hinauna instructor. Mahusay siya, di ba? Yun ang sabi ng marami. Tama. Mabait din si Suwod yun. Sabihin mo. Ayaw niyo bang lahat sa akin? Hindi naman sa ganon. Paano ko ba sasabihin? Instructor, huwag ka sana magalit sa itatanong ko. Sige. Pakiramdam mo ba, bahagi ka na ng team namin? Oo, siguro. Minsan nagtatalo kami ni Song yan. Nagtatalo kayo? Pero bakit naman? Masyado siyang istrikto. At walang patawad. Instructor, hindi ka dapat ganyan mag-isip. Hindi siya pa pwedeng maging pabaya. Napakahalaga ng buhay ng tao. Alam mo, si Captain, maramdamin din yon. Pero hindi niya pinapakita. At yung pagiging istrikto niya, para maging disiplinado lahat. Dito sa fire station, parang laging may digmaan. Disiplina ang pinakamahalaga. Anong klaseng tao yung instructor niyo noon? Yung noon, yung isa madisiplina, yung isa emosyonal. Instructor! Ang oras ngayon ay 10:13 ng gabi. Ang temperatura ay 30.3 degrees Celsius. Salamat. Ma, bakit nandito kayo?
Matagal na akong hindi nakakabisita. Nagkataong napadaan ako, kaya pinuntahan na kita. Malinis. Ang aliwalas tignan. Dinalan pala kita nito para sa dinner mo. Sige, mauna na ako. Mama, iniisip niyo po ba na meron akong ibang kasama? Hindi. Hindi ka naman gagawa ng kahit na anong ikalulungkot ko, di ba? Opo. Hindi po, Ma. Nung mga nakaraang araw, napapaisip ako kung pwede bang magbago na ako. Pwede bang maging matapang naman ako. Nung nalaman kong may binayarang malaki ang kuya mo sa bangko, ramdam ko nang may kakaiba. Dahil ba sa lalaking si Song? Kung bastos sa mga magulang, bastos din ang anak. Ni isa sa kanila, walang magandang pag-uugali. Ma, hindi niyo siya kailangang insultuhin. Ngayon po, wala akong ugnayan sa kanya. Bakit gusto mo pa bang magkausap kayo? Kung gano'n naman pala, mabuti pang mag-abroad ka na lang. Ma, nalulungkot po talaga ako. Alam niyo kung bakit? Pumunta siya rito sa bahay nung isang araw. Nandun siya. Ginawa niya pa ako ng lugaw. Sa tinagal-tagal kong nakatira sa bahay na to, yun ang unang beses na naramdaman kong tahanan ko to. Pero, mabilis ding nawala ang pakiramdam na yon. Dahil umalis siya. Gusto kong sabihin sa kanyang dito lang siya pero hindi ko kaya. Dahil gusto mo muna akong kausapin. Kasi alam mong sasama ang loob ko. Ma. Ang mabuti pa, kalimutan mo na ang nangyari. Hindi ba't sinabihan na kita? Huwag kang susuway sa amin ng papa mo para lang sa ibang tao. Pero hindi naman po siya ibang tao. Dahil lang pinagluto ka niya ng lugaw? Dahil lang sa lugaw, hirap ka na makalimutan siya? Nag-aalala ang papa mo sa kakatrabaho mo. Binilhan ka niya ng bahay malapit dito sa ospital. Binigyan ka pa ng kotse. At yun ang pinakamagandang ospital na merong top physicians na tutulong sa'yo. Nakapasa ako dun sa ospital. Dahil sa lahat ng mga pagsisikap ko. Ano ka ba? Huwag ka nga magpatawa dyan. Nakapasa ka dahil isa kang mang. Hindi mo kailangan masyado magpakahirap. Hindi mo rin kailangan sumunod kay Deputy Dean Liu. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Dahil nandito ang pamilya mo para umalalay sa'yo. Tingnan mo ang papa't kuya mo para lang sa pamilya kung ano-anong hinaharap nilang pressure. Nagsusumikap sila. Pero ikaw, nagkakaganyan ka sa kakarampot na atensyon. Dahil lang sa lugaw na yun, akala mo kung sino kang mamamatay? Kinakalimutan mo na ang mga magulang mo? Hindi po, Ma. Hindi ko po yun kinakalimutan. Kaya nga, pinipigilan kong sarili ko. Nasasaktan din ako pero hindi ko po gustong malungkot kayo. Chinchin, wala akong ibang hinihiling mula sa'yo. Basta ang gusto ko lang, maging masunuring kang anak. Magsisimula na! Harap sa kanan na! Tumingin sa harap! Paluwag! Malapit na ang new recruit assessment, kaya dapat magandang maging resulta dahil ang sabi ni Captain, kapag mababa ang mga nakuha niyong grado, magsimpake na kayo para lumayas. Ano, kaya niyo ba? Opo! Ipapahiya niyo ang silitay? Opo! Oo? Hindi mo! Lakas pa! Hindi mo! Lakad na!
Kung ako napilay, kaya pa rin natin mag-top score. O, anong gusto nyo? Sige, nga, kasi ano? natin yan. Pero dapat libre mo lahat, ha? Ano? Panghinaan nyo Ikaw eh. na nga nag-top score tapos kami pa manlilibre. Mukha mo. Oy! Dahan lang, ha? Baba nyo dun. Dahan lang, ha? Dahan nyo siya ibaba. Yan. O ano na? May masasabi ka, Dapang? Ano bang ibig mo sabihin? Kung ayaw mo kaming ilibre, Huwag yung gagalawin yan! Ano ba? Huwag nyo silang kunin! Tama na, mga baby ko yan! Alay sa injury, ha? Mga walang iya! Gusto nyo lang kunin yung mga gamit ko, eh! Alam niyo kung gaano kamahal yan? Mga baby ko kaya yan! Tapos sa arborin nyo, grabe naman kayo sa salbahin nyo! Anong problema? Sir Changyu. Sir Changyu, tingnan mo, wala na kalaman-laman tong box, sinubos nila, oh! Tapang, kumusta na pala yung binti mo? Pinahiran ko na po ng gamot. Mas okay na. Dahan-dahan lang. Instructor, hindi naman namin pinahiya si Captain kanina. Ano ba kayo? Siyempre hindi, no? Ang galing nyo kanina. Ramdam kong masaya siya. Hindi niya lang pinapakita. Dahil ginalingan namin, pwede po bang pakitanong kay Captain kung pwedeng sumabak na kami na mas maaga? Oo nga naman, instructor. Oo, di ba? Siyempre hindi pwede. Kailangan nating sumunod sa rules and regulations. Tsaka matagal na kayo naghihintay. Konting tiis na lang, malapit na yan. Hindi naman makatarungan yung rules na yun, sir. Tingnan nyo, kaya-kaya na namin ngayon. Bakit hindi siyang tanongin nyo? Hindi na. Huwag na lang po, sir. Mapagalitan pa ako. Ganun ba siya nakakatakot? Opo! sir! So yan. Hindi nga pwede. Ay, pero sa tingin ko, sobrang ganda ng pinakita ng mga baguhan sa assessment. Baka pwede na sila sa mga maliliit na misyon. Tsaka para mapabilis na rin yung transition ng mga bago at lumang miyembro. Hindi amusement park ang sunog. Pumasa sila dahil sa technical skills nila. Pero ang bilis sa pagresponde, ang tatag ng isipan nila, pati ang tibay ng loob, kailangan pang hasain. Kaya nga kailangan nila ng totoong experience para mabilis silang matuto. Kapag alam mo na ang ibig sabihin ng salitang sakripisyo, saka mo ko tanongin ulit. Minsan may iwasan mo ang pagsasakripisyo. Sa tulong ng technology na meron tayo ngayon, mas tumaas ng porsyento ng kaligtasan natin. Sa sunog sa high-rise apartment sa Dongjiang, may 2 namatay. Sa chemical plant explosion sa Lianing, 4 ang namatay. Yung sunog sa Mountain 625 sa Shannan, 17 ang namatay. Ang average age nila mababa sa 22 years old. Hindi natin tradisyon ng magsakripisyo. Pero yun ang katotohanang dapat harapin ng team na to. Ang hindi ko maintindihan, sa ganda ng family background na meron ka, marami kang mga oportunidad. Bakit dito mo pa napiling manggulo? Ano pinaparating mo? Oportunidad ang pinunta ko? Bakit damay pati family background ko? Captain Song, mukhang diskriminasyon na tong ginagawa mo. Bawal ko bang mahalin ang trabahong to? Bawal ba akong tumulong sa profesyong pinili ko? Oo, alam ko na mahirap para sa damdamin mo na tanggapin ako. Lalo pat ako ang pumalit kay Instructor Suwo. Hindi ako tulad niya na laging sang-ayon sa gusto mo. At hindi rin kita lubos na kilala. Pero mababago naman natin yun sa hinaharap. May isa lang akong gustong sabihin sa'yo. Ako, hindi ako nandito para maglaro. Wow! Nagbebenta ka pa rin ng makeup? Ha? Ito. Mga cheap at maliliit na brand lang to. Pero hindi to fake. Ang laki na naging penalty ko, kaya dapat mabawi ko yun. Teka. May alam ka bang easy money? Ay, kasi kailangan ko na talagang kumita ng pera. Kapag meron ako nakitang opening, sabay tayong pumasok. Sige, salamat sis. Ba't kailangan mo ng pera? Graduating na tayo, kaya nag-aalala ako. Bukod doon, hindi pang karaniwan ang major natin. Ang baba pa ng sahod. At saka hindi tulad nyo, hindi naman ako taga rito.
Kung dito ako titira pagka-graduate natin, hindi ko kakayanin yung renta. Kung maghanap ka na lang ng mayamang jowa. Uy, alam niyo na ba yung balita? Ano? Si Butsing-Sing na taga-kabilang dorm. Nakahanap ng ganong jowa. Sobrang yaman. Ah, kaya naman pala. Nung huling kita ko sa kanya, may bitbit siya na Chanel bag. Ang akala ko pa nga, peke yun. Original yun. Hindi ba siya nagigilty tungkol doon? Malay natin, di ba? Ano ba, girls? Magka-ambisyon naman tayo, ha? Pagdating sa pera, dumepende tayo sa sarili. Hindi magandang sumanda lang sa boyfriend. Basta itong tatandaan nyo. Ako, si Chai Miao, balang araw dahil sa sarili kong effort, magiging boss ako. Boss Chai Miao, good luck sa'yo, ha? Okay, salamat. Boss, pahawak naman sa kamay. Okay, hawak na. Ah, dito ka humawak. Salamat po, Boss Chai Miao. Ayatsi! Hindi ba campus card mo to? Kayo po palang nakapulot? Hindi ako. Ibang nakahanap tapos dinala niya rito. Sino pong nagdala nito? Dinala nung isang binata. Nakakurbata pa. At pogi rin siya. Kailan niyo po dinala rito? Ngayon din lang. Sige po, salamat. Uy! Teka lang! Salamat. Wala yun. Ang sabi mo, pangarap mo maging isang bombero. Totoo ba yun? Siyempre naman, totoo yun. Napanood mo na ba yung Burning Flame? Hindi pa. Sabi mo gusto mong gumaling at gumawa ng pagbabago. Natutuwa ako ron. Kung iisipin, sa dami ng oportunidad para sa'yo, pipili ka na lang. May ibang trabaho na mas maganda kaysa rito. Ang kaso lang, ito ang trabaho na nagustuhan ko. Kung magagawa akong makatulong at makagawa ng mga pagbabago sa profesyong ito, siyempre mas maganda yun. Anong problema? Naiingit ako sa'yo. Kasi ikaw, madali lang sa'yo magsabi ng ganyan. Totoong sinabi ko. Tama ka. Alam ko na masyadong malakas ang loob ko. Suportado ka ng parents mo? Si Mama, sinusuportahan ako sa lahat ng bagay. Pero ang Papa ko, hindi naman gaano. Ang paalala lang niya, sa kahit anong gagawin ko, kailangan maging mabuti ako. Yun ang mahalaga. Suportado ka rin ng Papa mo, di ba? At mabuting tao rin ang Papa ko.